Okay, hello sa mga kamanibela. Ngayon, susubukan natin mag-drive dito sa Barangay Road. Okay? So, make sure naka-seatbelt muna tayo. Seatbelt. And then, start tayo sa tanggal ng handbrake kasi naka-start na ako ng engine ngayon. So, bababa ko na yung handbrake. And then, dahil manual yung ginagamit natin, kailangan ko mag full clutch, change to first gear. Okay? So, ngayon tatahakin natin tong Barangay Road. Yung Barangay Road na to, may mga part na masikip. So, yun yung challenge natin dito. Alright, so let's start. So, first gear, dahan-dahan iangat yung clutch, and then yung accelerator titimplahin. Yan. Pag tumakbo na, pwede na natin tanggalin yung clutch. Okay. Alright. So ngayon, nakikita ko sa unahan medyo ma-traffic. Nakahinto ang mga sasakyan. Okay. So ngayon, ipapress ko lang ng dahan-dahan yung brake. Okay, pag malapit na huminto, full clutch. Okay, yan. Ngayon, tumatakbo na uli. So, first gear ko uli. Okay, and then brake, dahan-dahan, and then full clutch. Ngayon, pag nakita natin medyo matagal yung traffic na to, i-neutral natin. Change to neutral. Okay, so na-change ko na to neutral, tatanggalin ko na yung clutch. So, ang kagandahan doon, hindi mo na kailangan lagi ipinipress yung clutch kasi sabi natin kapag naka-gear tayo at naka-clutch tayo, hindi namamatay ang makina. Tama. Pero pag mga ganitong matagal mag-antay, no, sa movement ng traffic, i-neutral nyo muna. Ngayon, pag medyo tumakbo sila sa unahan, so full clutch first gear and then timpla uli, brake and then full clutch. Laging unahin natin yung brake bago tayo mag full clutch, then change to neutral, then tanggal sa clutch. Kung gusto nyo tanggalin yung paa nyo sa brake pedal, pwede, pero make sure patag. Kung hindi kayo sigurado kung patag, better itaas nyo yung handbrake, saka nyo tanggalin yung brake sa pedal. So wala na akong inaapakan kasi naka neutral tsaka naka handbrake. Okay. So kung tumakbo, baba ko yung handbrake, change to first gear, patakbuhin ko ulit. Okay, medyo nagka-problema yung nasa unahan natin, dahan-dahan lang. Okay, yan. So ganun lamang po ang pag-drive ng mga manual na sasakyan. So ngayon, tumatakbo, make sure tinatanggal natin yung paa natin sa clutch kasi napupudpud yung clutch pad, right? So pag tumatakbo, tanggalin yung clutch pedal, tanggalin yung paa sa clutch pedal. Okay, traffic, merong pedestrian, dito lang tayo muna sa before pedestrian, huwag tayo pupuntot dun sa isang sasakyan. Okay, so move forward. Okay, so naka-accelerate ako, up, brake and clutch, full clutch, change to neutral. Total, tatagalan naman tayo magantay ng traffic na to. So para sigurado ka makapahinga yung paa mo, pati yung right foot mo sa brake pedal, pwede nyo i-handbrake. Okay, so move ulit tayo, brake, full clutch, change to neutral, handbrake, up, then wala na tayong kailangan apakan na pedal sa baba. Okay, so yan ang kagandahan kapag naka-neutral ka at naka-handbrake. So baba ko yung handbrake, naka-preno ako, then clutch, first gear, kabante na ulit. Okay. Yan. So namatay yan yung
tricycle sa unahan, ano? So kapag mga ganon, kailangan natin halimbawa mag-move ng mabilis, naka-brake clutch ka para hindi mo na kailangan mag-change ng gear. Kung halimbawa alam natin na kailangan natin mag-move ng mabilis from stop, no? Pero since nakikita naman natin ngayon ang sitwasyon, mabagal, sobrang bagal, para makapahinga yung paa natin sa baba, full clutch change to neutral, then handbrake. Okay, so handbrake, first clutch ulit, ganun lang lagi gagawin natin kasi traffic nga. So wala naman tayong magagawang iba kundi mag-antay, kasi hindi po pwede po tayong pupunta dito sa kabilang lane kasi alam natin na opposing lane yan. Pag sinabing opposing lane, yung kabaliktaran ng direction na tinatahak nyo. So wag po tayo pupunta dyan. Okay, laging first gear lang tayo kasi sobrang bagal ng traffic na to. Kaya pag sa mga traffic, kailangan mahaba yung pasensya natin. Kung halimbawa sobrang tagal, that's okay. Lahat naman tayo pare-pareho yung tinatahak. So kailangan natin mag-antay. So para makapagpahinga, handbrake up, then tanggal yung dalawang paa sa pedal. So nakapahinga lang tayo. So okay, so brake, remove, brake, handbrake, and then first gear, and then titimplayin nyo lang yung clutch tsaka accelerator. Brake, full clutch, change to neutral. Okay, first gear ulit, tumakbo. Ayan, ayan, pag nakita natin sa unahan medyo matagal to, so i-change to neutral natin, itaas natin yung handbrake para wala na tayong kailangan apakan sa baba, nakapahinga yung paa nyo. Okay, so brake pedal, handbrake down, first gear. Kailangan lang talaga habaan yung pasensya sa mga ganitong traffic. Huwag na natin sabayan ng init ng ulo kasi wala naman tayong magagawa sa ganitong traffic, di ba? Lalo pa pag mga ganitong barangay road, alam natin na pareho o tig-isang lane lang yung tinatahak natin, di ba? Or tawag natin two-way lang tinatahak, yung isang direction papunta doon at yung isang pabalik, yung opposing lane kung tawagin. Pero pagkatapos nitong traffic, tingin ko ang traffic lang nito dito sa may intersection kasi may malapit ditong intersection sa unahan. Yan lang nagka-traffic kasi syempre pag sinabi natin intersection, yan yung crossing. Okay? Yung crossing na yan, binibigyan ng daan yung kabilang side, yung horizontal lane, for example, yung kabilang direction, while etong atin, ito yung vertical lane, diretso, yung kabilang intersection, yung horizontal lane natin. So neutral, then handbrake, kasi alam natin tatagal na naman to. So ganun lang po kung paano mag-drive sa ganitong ka-traffic na lugar, lalo na kapag gumagamit kayo ng manual na sasakyan. Anong kagandahan ng manual na sasakyan? Ang kagandahan, mura siya. Okay? Pero syempre ang challenge mo doon is, sabi nga nila, nakapagod.
Yung iba sinasabi nakakapagod yung manual kasi nga kailangan mong mag-press ng clutch. Ngayon, kaya ang ginagawa ng iba, bumibili ng matic or automatic na sasakyan kasi para maiwasan yung pagka-clutch. Okay. Pero sa akin, sa part ko, in my experience over 10 years na pagdadrive, para sa akin, mas maganda mag-drive ng manual. Unang-una, pag sa mga long driving, anong kagandahan? Hindi ka aantukin kasi kailangan mo maging busy sa paa, no? Kailangan mo maging busy mag-shift ng gear gamit yung left foot sa clutch pedal. Okay? Yan yung number 1 na benefit ng manual. Kasi kapag compare it to automatic, kapag ako nagdadrive ng automatic, nakakaantok, lagi akong tumatabi kasi wala ka na namang gagawin na eh. Naka-automatic drive ka, meaning siya na ang bahala mag-shift ng para sa iyo. Ang aapakan mo lang, accelerate, and then tutuloy-tuloy siya. Diba? Pero ang disadvantage kapag ma-traffic naman, kasi yun nga, kailangan mo mag-shift. Pero depende sa ginagamit nyo. Kung short distance ka at madalas short distance naman yung ginagawa nyo, better to use automatic. Or kung gusto nyo nga convenient, more convenient, like ayaw mo na magpagod ng paa nyo, ayaw mong magpagod ng paa, yun nga lang, mas mahal siya sa manual dahil automatic programmed yung sasakyan para mag-auto shift ng gear para sa iyo. So syempre more convenience, meaning more cost, no, na babayaran. Pero kung kaya niyo naman, why not? Okay, so yan yung advantage and disadvantage personally in my experience. Pero I'm sure yung mga nanonood dyan, kayo rin makakapagsabi kung ano yung mas gusto nyong imaneho, diba? Kasi may mga personal preferences tayo. Ano ba yung personal preferences? Yung gusto nyo, no? Sa pagmamaneho, gusto nyo ba more convenient, then and kaya nyo naman yung presyo, then bili tayo ng automatic. Pero kung more affordable and kaya nyo naman mag-shift ng gear, no? Sanayan lang naman kasi yan eh. So you go to buy manual car. Ayan. So I think dito na tayo sa pataas na bridge. Ito yun, ha. Ito yung isa sa mga challenge din kapag manual lang. Sinasabi, mahirap kasi pag ganitong pataas at kailangan nung huminto. Okay, subukan natin. Hinto tayo. Brake, clutch. Okay, nakahang tayo ngayon sa uphill kung tawagin, no? Ngayon, kung gusto kong patakbuhin para hindi umatras, i-handbrake up ko. Okay, naka-handbrake up. Alright? And then, i-first gear ko and then titimplayin ko. Pag umaandar na ako, bababa ko na lang. So, hindi na siya umatras. Diba? Binaba ko na yung handbrake pagkatapos ko matimpla yung clutch and accelerator. So hindi naman ganun kahirap yun. Ang kailangan lang talaga practice, no? So para sa akin, dahil ako naman ay nasanay na sa pagdadrive ng manual, at para sa akin dito mahirap. And believe me, kapag nasanay din kayo, kayo din makakapagsabi na hindi mahirap mag-drive ng manual. So ulitin natin paano natin ginawa yung from stop to moving sa uphill, no, or yung pataas, no? So ang ginawa lang natin, dahil naka brake clutch tayo, diba? So ginawa ko, hinandbrake ko, tinaas ko yung handbrake habang naka full brake and full clutch, tapos naka first gear kasi tayo kanina eh.
So hinandbrake ko, tinaas ko yung handbrake. Ngayon kung tatakbo na tayo, ang ginawa ko lang, tinimpla ko yung clutch and accelerator. Pag narinig na natin na yung revolution natin tumaas na ng konti, ibig sabihin ready ka na, no? Yung revolution gauge natin, pag tumaas na siya, ibig sabihin nakatimpla na siya ng tama, no? Tapos saka mo ibaba yung handbrake nyo, kukusa na yan, tatakbo na, hindi kayo kailangan mag-worry about atras siya, hindi na siya atras dahil naka-handbrake nga kayo. So tandaan nyo yan, no? Sa mga gustong matuto mag-drive sa manual, uphill, i-practice nyo lang yung ganung technique. Okay. So antayin lang natin to hanggang makarating tayo andun yung intersection. Yan. Okay, pag matagal, change to neutral and brake. Okay, baba yung handbrake, first gear ulit, and then takbo. Yan. Pag medyo dahan-dahan yung pababa natin, naka-clutch ako, okay? Tapos naka first gear to, di ba? Okay. So pwede nyo gawin, i-neutral nyo to, total traffic naman, neutral nyo to, tanggalin nyo yung clutch pedal, tapos naka brake lang tayo. Okay, ngayon kung gusto kong mabante, bibitawan ko lang yung brake, total downhill naman to, okay lang as long as hindi kayo mabilis tumakbo. So naka neutral lang ako nyan, naka brake lang ako, tinatanggal ko rin yung pa ako sa brake dahil neutral naman yan, free yan gumalaw. Then yan, ganyan lang gagawin nyo kapag downhill naman, i-neutral nyo na lang para di na kayo kailangan mag-gas. Neutral, tapos tanggal ng brake. Ito po ay recommended lang na neutral sa downhill kapag traffic, okay? Pero kapag hindi naman traffic, pinapatakbo nyo, make sure hindi kayo maglalagay sa neutral. Bakit? Kasi sobrang bilis niyan, no? At pwedeng masiraan kayo ng brake pedal. Okay? So kapag traffic, okay lang yun na ginagawa nyo yung neutral para kapahinga yung makina nyo rin at the same time. Traffic lang po yun, pero hindi recommended kapag pinapatakbo nyo na maluwag yung kalsada pababa. Kailangan naka-gear kayo, either second gear, no, or first gear. Kung sobrang tarik, first gear. Okay, so may alanganin na nanditong jeep. So nakalampas na tayo sa intersection. Okay. Ayan. So make sure sa paghahawak ng manibela, either naka 9 and 3 kayo, okay, or 10 or 2 o'clock. So hindi maiiwasan na tatanggalin nyo talaga yung isang kamay nyo sa manibela, yung isang kamay na nasa right hand, nasa right part, natanggalin nyo kasi kailangan nyo mag-change gear. So iangat ko siya, pero make sure babalik yung kamay nyo sa manibela for safety. Yan yung for safety natin. So ang takbo ko lang dito dahil barangay road to, less than 40 kilometer per hour. Pag maluwag siya, okay siya ng 40, pero pag crowded, make sure takbo nyo lang 20 kilometer per hour. So
ito, tinatakbo ko lang to ngayon ng 30 km per hour. Mabagal lang tayo kasi barangay road to. So the down, shift down ko na second gear. Then pag mas na, kailangan na mag-increase dahil sa revolution per minute nyo ay tumataas din. So ito yung revolution sa right side, yung rev per minute. Kailangan nyo magtaas ng gear, pero ngayon bababa ko siya kasi bumagal tayo. Change to second gear. Third gear kung gusto kong medyo mabilis, pero 30 km per hour lang uli yung takbo natin. So tandaan, kapag nasa barangay road kayo, ang maximum lang yan is 40 km per hour kung hindi mataong lugar, no? Pero pag sinabi nating barangay road kayo pero nakita nyo sobrang maraming tao, sa crowded po, kailangan crowded street, ano? Pag marami ng tao, kahit sinabi nating 40 km per hour ang barangay road, pag naging crowded, kailangan ang takbo nyo hanggang 20 km per hour na. Okay? Para hindi kayo makasagasa ng tao or kahit makasabit ng sasakyan. Okay, so hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa pagsubaybay. Salamat.